Magandang araw. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili ninyong Stripe CCN checker. So, as you see, naka-host na kasi yung sa akin, encradsyndicate.com. So, pwede ba ang pinakatanong dito, pwede ba akong gumawa ng checker kahit wala akong domain at web hosting? Yes, pwede. Kailangan mo lang mag-download ng samp.com para i-run ang iyong PHP file through local host. So ngayon kasi dito sa akin video tutorial is gumagamit ako ng web hosting and domain. So login na muna ako. Ang advantage kasi pag naka-upload sa web hosting yung website ay yung files mo is accessible siya kahit nasan ka. Unlike naman pag naka-local host, kung saan lugar mo lang ginamit or nilocal host yung doon mo lang siya magagamit. Tapos kailangan mo pa mag-upload kailangan mo pa gumamit ng ngrok para ma-share sa ibang user, pero bawal lang i-off yung device mo. So tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng samp at ngrok. So ngayon tuturuan ko lang kayo kung paano gumawa ng inyong CCN checker. So as you see, nandito ako ngayon sa gate 1 ng aking CCN checker. Test ko lang muna para ipakita sa inyo kung gumagana ba or hindi yung API ng checker na nandito sa gate 1. As you see, nakalagay sa first request result is 0, means dead siya. Info, error occurred, can't find product ID. So yun na nga, dead nga yung checker. So andito lang siya sa checker. Access ko muna yung API file ng CCN at gate 1. So ito yung API niya. So ngayon, since dead na itong checker na to, i-update ko na lang siya. So dito sa checker na to, gumagamit ako ng 3 request API dito mismo sa to. Pero ito yung gagamitin natin sa tutorial, ftmtravel.com/payment. So as you see dito sa payment info, nagre-require siya ng name, first and last, email address, amount to be charged, card number, expiration date, and security code. So sa name, papangalanan ko lang ng Daisuke Kambi. Pwede kayo mag-insert ng kahit anong name. Tapos sa email naman, pwede kayo mag-insert ng kahit anong email. Kanya-kanyang trip lang to sa buhay. At sa amount, kung ilan ang gusto mong charge once na mag-live yung card. Yung parang authorization charge na rin. So ilalagay ko lang is $2. Sa card number, mag-generate lang tayo ng card. So kung wala kayong sariling card generator, gumamit na lang kayo ng namsogen.com, which is accessible naman ng lahat. Free to use. 1023 7. And sa last part, nangihingi siya ng zip code. Pwede kayo mag-insert ng kahit anong zip code, kahit anong country zip code, basta zip code. So gagamitin ko is 94545 from United States, Hayward, California. So bago natin i-submit yung information, or bago natin i-click yung submit button, right click muna natin at piliin natin ang inspect. Once na mapili natin ang inspect, may lalabas dito. Click natin yung network, at pag nasa network na tayo, pwede na natin i-submit or i-click yung submit button. So yan, sinabi niya your card was declined. Kung makikita nyo, meron tayo payment methods and admin ajax.php. So ang checker na ito ay 2 request checker. Nandito sa first request yung card information. Kita nyo naman, ito yung card number, security code, month, and year. Nandito sa first request yung card information. At andito naman sa second request yung amount to be charged. Tapos yung payment method na rin na makukuha dito sa response or sa preview. Ito, payment method. So simulan na natin.
click lang natin yung edit. Pag wala kayong hosting, gumamit na lang kayo ng Sublime para ma-edit nyo. Since to request lang siya, tapos ang API na gamit ko dito is 3 requests, kailangan ko lang burahin yung isang request. Kahit alin dyan burahin nyo, walang walang connect yan. Basta 2 requests yung matira. Or 2 curve. So, ito yung ating first request. Since ang first request natin is payment methods, pangalanan ko na lang para madali nyo makabisado. First request, payment method. So, burahin ko na din muna para clean siya at makapag sabay kayo kung ano yung ating mga kukunin. Burahin ko na rin yung post field. Tapos ito, burahin ko na rin muna to kasi di natin ito kailangan. Copy ko lang to or init at ito sa post field. So yan na siya. Ito yung ating first request at ito yung ating second request. Ito, gawin lang natin second request, admin Ajax. So, unahin natin ang ating first request. Una, kailangan natin kunin ang kanyang request URL. Highlight nyo lang, tapos copy nyo. Then, lagay nyo siya dito sa URL din. Tapos, pagdating dito sa HTTP header, kunin nyo lang to sa request header mula sa accept hanggang sa user agent. Copy nyo lahat yan at i-paste nyo lang. Tapos buburahin natin dyan yung accept encoding kasi di natin yung kailangan, pati yung content length. Tapos pwede rin natin burahin tong iba. So ito na ititira natin, accept language, content type, origin, referrer, user agent, yan lang. Tapos gawin nyo lang to. Hindi ko na ipapaliwanag sa inyo yung mga like kung ano itong nilalagay ko kasi alam kong di nyo naman magigets, basta gawin nyo na lang yung ginagawa ko. Ano lang ka basic yun, huwag nyo nang pahirapan ng puso't damdamin. So ngayon, tapos na tayo dito sa HTTP header. Next is pumunta tayo sa form data at i-click na natin yung view source. Once na maklik natin yung view source, highlight natin at copy. Pagka-copy, post natin dito sa post field. Highlight natin yung card number. Palitan natin ng .cc. Highlight natin yung security code, palitan natin ng CVV. Highlight natin yung expiration date, palitan natin ng S. Highlight natin yung expiration year, palitan natin ng word na ano. Tapos click natin yung save. So next, proceed na tayo sa admin Ajax, which is the second request. Same lang, copy natin to. Copy natin yung request URL at i-paste natin dito. Then mula din sa accept dito sa request header hanggang sa user agent lang. At i-paste natin dito sa HTTP header. Same lang gagawin natin, buburahin natin yung encoding, content length, at yung site, itong mga ano. Tapos do the same thing lang. And save. At the last but not the least, dito sa post field, click din natin yung view source ng form data at highlight, then copy at i-paste dito sa post field. So as you see, makikita ninyo dito sa post field yung payment method data. Yun na nga.
Save muna natin. So, para makuha natin tong payment method data, nasan yun? Ito. Click lang natin yung first request. Tapos, punta tayo sa response. Ito yung makikita natin sa payment method data. Kailangan natin na itong i-copy. Copy lang natin. Pinan natin token or pay data. Pwede natin yung pay data. Tapos click nyo lang to or highlight nyo lang. Then paste. Tapos highlight nyo lang payment data. Palitan nyo lang ng ganyan. Then itong result, gawin natin result 1 kasi nasa result 1 yung pay data. After that, highlight lang natin yung pay data na to. Tapos copy and kunin natin tong pay data na to dito at highlight, then paste. Automatic magra-random na yung pay data. Kung ano maglalabas na pay data dito sa first request, siya na din yung maglalabas na pay data dito sa second request. So ngayon naman kailangan natin kunin yung decline, error, or response. So dito sa message niya nakalagay is message and your card was declined. Copy lang natin to, then highlight dito and do this. Lagay natin is message. After that, save natin. Then continue lang gagalawin natin dito sa error. Hanapin lang natin yung mga word na error at Control H na lang. Tapos palitan natin ng message. After that, wala na, save na natin. So since to request lang to, so echo lang second request and save. Ngayon reload natin at i-try na natin kung magmamatch. Isang card lang muna yung i-check natin and start. Pag live yung card or nag-charge, automatic dito siya sa CVV match. Pag dead naman yung card, automatic dito siya sa dead. Pag your card security code is incorrect, dito siya sa CCN approved. So as you see guys, dito sa first request nandito na nga yung payment ID at yung na-generate na payment ID magkaiba na sa nandito payment ID. Tapos itong payment ID na to, ito na yung ginamit para dito sa second request. As you see, dito sa second request nakalagay successful, card declined, your card was declined. So meron tayo ditong error, nakalagay iFlyve not authenticate. So meaning hindi gumana yung proxy natin. So para maayos yun, kailangan lang natin gumamit ng updated na proxy. So pwede kayong gumamit ng any kind of proxy na afford nyo. So mag-expire na pala yung proxy natin. Sorry nyo ko na. Battery nyo ka na. Sana pumasok. Yun. See. Copy lang natin itong username. Hanapin natin yung parts ng proxy dito. Eto. Dito yung username. Tapos password. Natin ito password and copy lang natin tong part na to. Copy and
highlight natin yung return transfer din base at palitan natin ang word na CH. Same thing lang dito sa return transfer din base at balik tayo dito sa una, burahin na lang natin to kasi din natin to kailangan. Palitan natin to ng CH. Ito naman sa amount para ma-random natin yung charge ng ating cards. Andito siya sa second request. Itong payment total, palitan lang natin na SS amount. So mag-random na siya ng $123 charge. Tapos save and check natin ulit kung may error pa. So yun guys, ito nagtatapos ang ating video tutorial na wala na yung error sa proxy. Till next time na lang.